So good morning everyone. So week 8 na po tayo sa General Mathematics. So please listen carefully. Sabayan niyo po ako sa pagdi-discuss po nito dahil ito po ang ating discussion today. So before that, let's have a motivational activity. Find the shortest route. So ito po para magkaroon kayo ng background or foundation para po sa ating discussion for today. So for the route A, entrance, and route B, that is exit. So if you walk to the canteen, which path is shorter, route A or route B? So example, yung entrance natin kung saan kayo nag-entrance, yung exit, yung may hagdan sa gilid, yung kung saan kayo lumalabas. For example, doon tayo papasok. Ngayon, if maglalakad ka daw papunta sa canteen sa third floor, which part is shorter? Si route A ba or si route B? So how can you find out how many meters you will walk using only a ruler on paper? Why can't we draw the actual size of the entire school in our notebooks? So dito sa ating tanong, sa ating motivational, so ang pinakamabilis dyan, based on the experience or our experience is the exit. Minsan diyan kami nadaan papunta sa faculty pag galing kami sa labas para mas mabilis. So therefore, mas mabilis po lakaran si route B. Mas mabilis siya makakapunta sa canteen. So tanong dito, bakit kaya daw paano natin malalaman yung sukat in a meters kung tayo naglalakad if ruler lang or paper yung ating gamit? So bakit kaya hindi natin siya madrawing ng actual size yung school sa ating notebooks? So yan yung ating pag-aaralan ngayon. So we're going to discuss the scale interpretation in real world map. So sa ating activity, di ba, kapag tayo nagdo-drawing ng halimbawa ng lugar, bakit hindi kaya actual measurement or distance ang dinodrawing natin sa papel? So kailangan natin ng scale. So that is our topic for today. So first, what is a scale? A scale connects paper measurement directly to real-world distances. Ang scale po, ayan po yung minemeasure niya po yung actual na nasa word, distances, measurement na nasa totoong buhay doon sa papel. For example kung ang 1 cm sa papel ay katumbas pala siya ng 1 km sa totoong buhay. Diba? On paper, 1 cm siya, pero sa totoong buhay, 1 km. So, ginagamit ang scale para po ma-emphasize lang dun sa papel na yon yung actual na measurement doon po sa real world. So, that is a scale. Yung measurement sa papel ay iba sa measurement sa totoong buhay. So, ginagamit lang po yung papel para lang po ma-illustrate yung actual place ng isang bagay. Okay? So, meron tayong tatlong types ng scale. So, we have a map scale, the blueprint, and the sketch. So, unahin natin ang map scale. So, map scale, a ratio that shows the relationship between a measurement on a map and the actual distances on the Earth's surface, used by travelers, navigators, and geographers to plan routes and estimate travel distances between places. From the word map, from the word itself, map scale, ito naman po yung ratio nung mapa. Ibig sabihin, lugar ang ginagamit po dito sa map scale na yan. Halimbawa na yung ating pong Google Maps. That is a map scale. Na kung saan minemeasure po yung mapa o yung lugar dun sa actual distance ng ating pong Earth surface. For example, sa papel, 1 cm lang ang distance. Pero sa totoong buhay, 5 kilometers ang distance. So that is a map scale. So ginagamit po siya for travelers. Kung familiar po kayo sa mga ways, ganon. Navigators, geographers. So dyan po ginagamit si map scale. Tandaan nyo, it is a ratio, na nagpapakita ng relationship sa measurement ng mapa or sa actual distance sa Earth surface. Mapa po, lugar ang pinag-uusapan po kay map scale. How about the blueprint? A precise, proportional measurement used in technical, architectural, and engineering drawings. Used by architects, engineers, and builders to design rooms, houses, building, and infrastructure accurately. So, ang blueprint scale naman po, ayan naman po ay ginagamit pag ikaw naman po ay gagawa ng isa pong architectural or engineering drawings. For example, bahay, buildings, school, na kung saan makikita yon, saan ang pinto, saan ang
kusina, saan ang kwarto, saan ang banyo, ano po, blueprint naman ang ginagamit. Unlike kay map scale, mapa yan. Ano po, lugar. Halimbawa, lugar ng Laguna, ano yung mga lugar sa Laguna ang meron. Lugar sa Manila, ano yung mga barangay, ano yung mga city na meron sa Manila. So, map scale ang gagamitin kasi po mapa. Ano po? So, blueprint naman ginagamit po siya for houses, design rooms, buildings. Blueprint ang ginagamit para naman makita yung loob ng isang building. Okay? Sa example na, kung 1 cm sa papel, sa totoong buhay, 1 meter ang blueprint. Po. Next, sketch. An informal or simplified scale used in quick, hand-drawn layouts, quick directional guides, or conceptual diagrams. Used for personal directions, quick room arrangement, or simple activity maps. Ang sketch scale naman po, that is informal, na kung saan ginagamit sa mabilisang pagdodrawing ng layout. So, ang sketch po ginagamit yan in a personal. Ano po? Halimbawa, kung gusto mong mag-design ng sarili mong gown or barong, pwede ang sketch kasi personal mong interest yun. Kung gusto mong mabilisang mag-arrange ng room na kung saan room lang yung i-arrange mo, sketch ang gagamitin. Ano po? Ibig sabihin sa sketch, mas maliit siya kumpara dun sa kanina. 'Di ba? Kung si blueprint buong bahay, si sketch pwedeng kwarto lang. 'Di ba? Pwedeng kusina lamang, pwedeng CR lamang. Si sketch 'yon. Si mapa naman mas malaki. Lugar na po yung kanya. Pwede nga diyan buong Pilipinas. Ano po? So si blueprint, architectural, mga building houses. Si sketch naman po, yun yung mabilisang drawing. Ano po? Hand-drawn layout. Gusto mo sarili mong kung gusto mo may sarili kang gawin, sketch ang gagawin mo. Halimbawa nga yung mga design, designer, sketch ang ginagawa nila, nagdo-drawing ng gown, nagdo-drawing ng barong, 'di ba? Kung gusto mo naman po simple activity maps, na kung saan mula po dito papunta ka lang sa canteen, sketch ang gagawin mo doon, 'di ba? So yun po yung tatlong pinagkaiba no mga skill. So we have map, blueprint, and the sketch. Ulitin ko, map, panglugar, mapa, actual distance on Earth's surface, ginagamit siya sa mga travelers. Ang blueprint naman, architectural or engineering na kung saan gusto mong makita sa papel. Sa papel ang tinutukoy kasi scale. Ano po? Architects, engineers, builders, or houses, buildings, design rooms, pwede din po kay blueprint. Kay sketch naman, mas maliit, quick, hand-drawn layouts na kung saan pang-personal ang ginagamit po ninyo. Okay? Ngayon, paano ba natin mako-compute yung actual distance? Kasi 'di ba, ang scale, dinodrawing lang natin sa papel. Paano naman po natin yan malalaman yung totoong niyang measurement? So, how to find the actual distance? First is to measure the distance on paper using your ruler in centimeters. So para po muna malaman natin yung actual distance, alamin mo muna yung distance sa papel. Ano po? Measure using what? Ruler. 'Di ba? Centimeters, ginamit na natin yan ng mga nakaraan. Then check the scale ratio written at the bottom of the map or plan. When we say scale ratio, ito yung katumbas nung centimeter doon sa totoong distance. Halimbawa nito, si sketch scale, ang kanyang ratio, 1 grid box ay katumbas ng 2 step. Imagine nyo, isang tiles ang i-drawing mo sa papel, katumbas nun sa totoong buhay 2 steps. Dito naman sa blueprint, example lang to, sa 1 centimeter daw, 1 metro, 1 meter ang katumbas. Sa map naman, 1 centimeter katumbas yan ng 5 kilometers. So ito po ang tinatawag nating scale ratio or katumbas nung sukat sa papel sa totoong buhay. Then, multiply your measured distance by the scale value. Okay, o yung scale ratio. So ang formula nan, actual distance is equal to measure on paper times scale value. Wala kayong ibang gagawin kundi mag-multiply. Okay? So let's have an example. Halimbawa, map scale. Example, planning a trip to the beach. Scenario natin, you and your family are planning a road trip from your house to the beach. You look at the road map on a piece of paper. On paper, the distance from your home to the beach measure 8 cm with a ruler. So 8 cm yung distance, mula dun sa bahay nyo papunta sa beach, yun yung distance sa papel na sinukat mo gamit ang your ruler. Ang scale value sa 1 cm sa totoong buhay, 10 kilometers yun.
So imagine mo, 8 cm ang nasa measure ng papel, tapos sa 1 cm, 10 kilometro yung layo sa totoong buhay. So paano natin malalaman yung actual distance? So multiply, imumultiply natin yung 8 cm na nasa papel at yung 10 kilometro na measure kada 1 centimetro o 1 centimeter, sorry. So 8 times 10, so that is 80 kilometers. Ibig sabihin, ang actual na distance mula sa bahay mo patungo doon sa beach, ay 80 kilometers. So, ganun lang kadali ang pag-compute ng actual distance. So, another one, how about sa blueprint? Designing a basketball court. So, scenario natin, an engineer is drawing the layout for the new school basketball court on a sheet of paper. So, on paper, the width of the basketball court in the drawings is 15 cm. Ang scale value natin sa 1 cm, katumbas yan ng 2 meter. Ngayon, ano ang actual measurement ng basketball court? So, ang gagawin mo lang sa 15 cm ay times ka ay 2 meters. So, 15 times 2 meter, ang sagot po ay 30 meters. So, ang ating unit measurement, kung ano ang scale value, yun po ang ating unit of measurement. So, madali lang naman po yan, times lang. So, sketch a scale. Example, sketch naman a treasure hunt game. So, scenario, you draw a quick map on a grid notebook for a classroom game to help your classmate to find a hidden prize. On paper, the path from the teacher's desk to the prize box is 4 grid squares long. Ang value natin or scale value, scale ratio, sa isang grid square, 2 big step ang meron. Ngayon, ilang big step ang meron para mahanap yung treasure hunt game sa totoong buhay. So, kung merong 4 squares, sa papel, i-times mo lang yan sa 2 big steps. So, meron tayong 8 big steps. So, you are going to multiply lamang po ang gagawin para malaman yung actual distance. Okay? So, try nyo po ito. So, on a house blueprint, the length of Pedro's bedroom measures 4 cm. The given scale is 1 cm is equal to 1.5 meters. What is the actual length of Pedro's bedroom in real life? So, pwede nyo po siyang i-post para po makapagsagot kayo sa papel. Then, after nyo masagutan, pwede nyo na ulit siyang play para po makita po ninyo ang sagot. So, at least, nakakapag-try pa rin sa bahay. Okay? Ano kaya yung 4 cm ang sukat sa papel? Ang scale natin sa 1 cm, 1.5 meters sa totoong buhay. So, what is the actual length? So, ang sagot po natin ay so, you are going to multiply lang po. So, yung 4 cm ay itatimes nyo lang kay 1.5 cm. So, si 4, 4, tatimes nyo lang yan kay 1.5 cm. So, ganun lang po siya kadali. So, ang sagot dyan, So, that is ay 6 meters. 4 times 1.5, ang sagot ay 6 meters. Ibig sabihin, yung length ni Pedro, ay 6 meters. O, wag paling malilito kasi sa given, di ba? The length of Pedro's bedroom measures. Diba? Sabi, sir, blueprint yan. Bakit po measure ng bedroom lang ni Pedro? So, pwede po ang blueprint doon po sa mga specific. Kay sketch kasi, drawing yun. Kay blueprint, di naman dinodrawing ang blueprint. Diba? May iba, binodrawing, pero mas detailed kasi si blueprint. Si sketch kasi, specific siya, na kung saan mabilisan lang na pagdodrawing. Baka kasi malito kayo kay blueprint and kay sketch. Okay? Basta tandaan nyo lang, si blueprint, ayun po yung mga houses, buildings. Tapos si sketch naman, ayun yung mga mabilisan drawing, pang personal. Okay? So, yan. 6 meters po ang sagot sa given na yan. So, another. The distance from your house to the public market on a map is 3 cm. If the scale is 1 cm, is equal to 4 km, how far is it in real life? So, ang layo daw po ng bahay mula sa public market sa papel. Kasi nasa papel, di ba? Ang scale ay 3 cm. Gaano po siya kalayo sa totoong buhay? So, ang scale natin, kung 1 cm ay katumbas ng 4 km, i-times lang si 3 times 4. So, si 3, ita-times lang po kay 4. So, that is 4, 8, 12.
kilometer. Ano po? So, ganun lang po ang pagsasagot niyan. Okay? So, madali lang naman siya. Multiplication lang po iyan. So, key points to remember, scale is used to shrink large places, buildings, and objects so they can fit on a piece of paper without losing their accurate shapes and proportion. Using just a ruler and multiplication, you can calculate the actual size or distance of anything in the real world. Imagine nyo, ano po, kung ikaw ay nag-zoom out, di ba, nag-zoom out ka ng picture, kapag yun ay pag ikaw ay nag-zoom in, ng picture, at sinum out mo, same pa rin ang lalabas sa picture. Lumiit lang siya, pero hindi na bago yung quality, hindi na bago yung itsura, yung placement, ganun pa rin. Ganun din si scale. Ano po, nag-shrink lang yung large places, yung buildings, yung object, pero nagkakasya pa rin siya sa papel. Ano po, without losing their accurate shapes and proportion, hindi na babago yung shapes. So, ganun ang scale. So, using the ruler and multiplication, ano po, so, yun. Makakalculate mo na yung actual size at yung distance ng totoong measurement. Okay? So, napakadali lang po ng ating discussion for the scale interpretation in real world. So, that is our topic for today. Thank you so much for listening. Bye-bye!